Saan na nga ba papunta ang presyo ni Bitcoin ngayon? Above 60,000 or below 60,000? Pag-usapan natin yan sa video na to, no? Magbabase po tayo sa fundamental and technical analysis that drive the price of Bitcoin. So, kaya naman, kung interesado ka malaman yon, ang aking insights, analysis, and forecast, panoorin mo ng buo ang video na to. Pero, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, and every social media account I have, ako nga pala si Christian J. Azucena, isa tayong second year financial management student, but I am also, I was a former finance tutor/instructor in a global educational company. Kaya naman, syempre, nagkakandak tayo ng mga training, seminars, programs, and definitely, we do contents about business, finance, economics, and youth empowerment. So, kung interesado ka matutunan lahat ng bagay nang yon, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na in every social media account I have. Okay, so without further ado, pag-usapan na natin yung sa Bitcoin, no? Ang Bitcoin po, ang presyo niya ngayon at around 64,000 levels na po, no? Nag-bounce yan From something 57 to 58, nag-bounce po, no, to 64,000 US dollar. Yan po, nakaharap ako sa chart ngayon as of May 6, 10, 15 in the evening. Alright? So, kaya naman po, ang galaw niyan ay actually nag-perform siya ng mga lower lows and lower highs. Ibig sabihin po nito, yung pattern niya ay nagkakaroon po ng slightly bearish sentiment, slightly bearish momentum, pa-down po. Kahit nag-bounce siya, umangat, pero kapag kaya nagbuhusan, nag-sell, pwede pa rin itong bumaba below the 59,000, no, and 58,000, pwede pa pong bumaba doon, no, kasi ang pinakatinitignan kasi natin dyan na significant area of support yung around 59 to 61,000 kung pagbabasihan nyo po yung demand zone doon or yung demand area, while yung resistance naman po is at 72,000 to 74 po yung panibagong all-time high. Ngayon, nasa na yung presyo niya? Ayan, at around 64. So, ibig sabihin, it is almost in a half of that particular area. So, kaya masasabi natin dyan, pwedeng bumaba pa rin ito kasi nagkakaroon lang ng bounce ngayon Kapag kayan, di ba, nag-retest, kapag kayan bumaba na naman ulit, pwedeng bumalik yan sa 60,000 or below. Okay, pero ngayon, umaangat pa rin, lakas ng momentum Pero syempre, what goes up, goes down, and what goes down, goes up. So, definitely, ang insights po natin dyan ay, syempre, kahit na umaangat siya ngayon, babantayan pa rin natin yung mga pullbacks or mga retracements, kasi, uy, pataas siya, tapos bumili kayo, tapos kinabukasan bumaba, nangyayari yan, di ba? Kaya, kumbaga, etong video na to, it serves also as a reminder or paalala, no, sa mga baguhan traders, sa mga matatagal na, syempre, alisin natin yung greedy sa katawan natin, alisin natin yung FOMO, no? At syempre mag-base tayo sa ating analysis, sa ating discipline, at syempre sa market factors na tinatawag, no? Kaya yun ang aking masasabi dito sa Bitcoin. Pero makikita nyo, pag ganyan yung galaw po niya, no? Ibig sabihin po nito, nagkakaroon ng downward momentum somehow. Nagkakaroon lower lows and lower highs, no? Ibig sabihin, pababa siya ng pababa kahit na medyo umaangat siya. Nagigets po ba? Siguro sa other videos natin i-topics yung mga other topics, no, sa trading. So, kaya yon mga ka-traders, no, ayan, nagla-live trading din tayo. Follow nyo lang ako, no, kung may mga natututunan talaga kayo, follow nyo ako, i-like nyo, i-share nyo para makatulong tayo. And then definitely we will be creating more contents about business, finance, economics, financial markets, stock market, crypto market, lahat po, no? So, nadaanan po natin yan. Yun lamang po mga ka-traders, no? Once again, the Estudyante Trader here. I-comment nyo lang po kung mayroon kayong mga gustong contents na ating i-topic, ating i-discuss, or ating, kumbaga, i-analyze natin at pag-aralan to, no? So, yun lamang po, the Estudyante Trader here, and see you on my next vlog.